Guys, magandang hapon. Medyo masama ang weather ngayon guys. Welcome back to the channel. Punta tayo ng port. Dito tayo sa Maynalil. Medyo masama yung weather ngayon. Travel tayo papuntang Zamboanga. Medyo ano talaga yung weather ngayon guys. Pero go pa rin tayo. Pero first natin gawin is punta muna tayo sa bilihan ng mga pagkain. Baunin natin guys. Ano tayo ng baon? Punta tayo ng tricycle guys. Tricycle yata guys. Kanan tayo nito. Tricycle. Tricycle. Land bank. Land bank. So ayan guys, sobrang lakas ng ulan dito sa Bungaw. Minsan magbaha nga dito guys sa sentro, dito sa May Pag-asa, dito sa downtown nila magbaha dito. Kasi nga yung drainage nila parang merong mga na stock up na mga dumi. Magbaha siya pag sobrang lakas ng ulan. So masama na yung weather ngayon na buwan. Hindi okay lang naman magpunta dito sa Bungaw sa Tawi-Tawi pag ganitong mga buwan. Pero advice ko kayo, July to September, maalon talaga dito kung pupunta ka sa Tawi-Tawi province. So maalon siya. At saka medyo may mga pagulan-ulan. Siguro ngayon na timing to kasi parang may bagyo yata. Kahapon walang ulan, sobrang init. So yan guys, tricycle 30 pesos yung pamasahe galing Nalil. So yan, dito ako nag-drop sa land bank para mapakita ko sa inyo yung situation ng lugar. So yung feelings na ulan sa isang lugar. So yan guys, it's 5 plus ng hapon. Uwian na, marami nang close din na tindahan. Kasi nga early dito yung mag-close yung mga tindahan guys. Mga 6 wala ka na makikita ng mga establishment, close na sila. Yun ang system dito. So yan guys, medyo malon-ulan. Dito ako sa may land bank ATM. Always mahaba yung pila. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Pag magpunta kayo dito sa sa Tawi-Tawi province, mag-withdraw na kayo, talaga kayo dyan sa Zamboanga City pa lang. Kasi sobrang hirap dito yung pag-withdrawhan. Tapos mahal yung GCash dito, mahal yung charges. Hindi naman sa nagko-complain pero mahal yung dito, charges sa GCash. At saka yung ATM dito, tatlo, Metrobank, PNB at saka Land Bank. Pero always puno dito guys. Sobrang, I don't know, yung always mag-go-offline din yung PNB. Minsan yung Metrobank. Kaya mas mainam kung pupunta ka dito sa sa Tawi-Tawi province, mag-withdraw ka na ng dyan pa sa Zamboanga. So yan guys, konting tour lang dito. Dito sa papunta tayo sa bilihan ng pagkain kasi nga alas 6:30 yung alis ng barko or 6. Meron ngang 5:30 mag-alis na kung wala nang kakarga. So ayan guys, dito tayo magbili ng pagkain. Meron kang 150 pesos dito. 150 pesos maka-take out ka na dito. May tubig na. At saka may rice na rin. So yan yung mga pagkain nila sa tea. At saka mga iba't ibang mga putahe nandyan guys. Take out ka lang. Pwede ka rin kakain dito pero I think early pa para kumain. So mag take out na lang ako para dalhin dun sa barko. Sobrang hassle. Pero may kainan na naman yung barko guys. 170 yung doon. Fried chicken at saka with rice na siya. 170. So meron din kainan doon. Hindi ka na magpo-problema. Pero ako trip ko lang dito bumili. Kasi nga, paborito ko yung dito, fried chicken. So, satihan din to guys. Kung pagdating ka dito sa Bungaw, pwede ka rin kumain sa harapan nito ng Happy. Pero maraming pagkainan dito sa guys, sa Bungaw. Maraming mga seafoods na kainan. Katulad ng Rap Sarap, doon banda sa may Simandagit. Sarap din sa Emisyo banda, marami. So, yan guys, 10 pesos din yung styro. At saka, yan yung system dito. Yan, maulan-ulan guys, sobrang lamig ng weather ngayon. Medyo ngayon yung weather, masama yung weather ngayon. So yan guys, konting sharing lang sa ulan. Sinong trip dyan mag-travel sa ulan? Yan guys, punta na tayo ng terminal sa port ng Bungaw. Punta na tayo doon. Baka maiwanan pa tayo. So yan guys. Ito yung municipality na munisipyo ng Bungaw.
Municipal Hall. So ayan. Bigla lang lakas ang ulan. Oo. Lakas yung ulan ngayon. Sa sobrang init. Yan. Kahapon mainit na. Oo, mainit. Ingat ka sa biyahe mo. Ay, salamat. Parang hindi naman maalon kasi umulan. Maalon doon. Ano? Yung bubano doon sa pusang kita ko yung gala. Maalon? Dito lang. Lakad na lang. So yan guys, dito na tayo sa may barko. Sobrang hassle ngayon guys, sobrang ulan, lakas ng ulan. Ito yung hassle pag mag-travel ka na ulan guys. Yan yung system, may mga isda na mga seafoods na dadalhin papuntang Zamboanga. Yan, ito yung barko, Trisha Kirsten 2. Isang barko lang yung mag-travel dito guys, papuntang Zamboanga, balik na naman sa Bungaw. So yan yung feelings pag travelers ka. Then guys, sa loob, I think konti lang yung ngayon, konti lang yung passenger kasi nga nagkumuha ako ng ticket, walang masyadong pila. So timing din dito guys, merong fully book, merong konti lang yung passenger. So pag konti lang yung passenger, early dito mag-alis guys, mga 5:45, 6 ng hapon, alis na sa 6:30. Pero kung maraming passenger, mga 8 or mga 7:30, ganyan. So ayan guys, konti lang yung kakarga nila. Akyat na tayo sa taas guys, i-share ko sa inyo yung yung sa looban ng barko. Sa mga travelers diyan, always nagta-travel ng Zamboanga, Bungaw, pabalik-balik yung mga business dito sa Tawi-Tawi, ingat kayo palagi. Kita-kita tayo dito sa sa mga baka magkapagkita tayo dito sa sa barko. So ayan, sa mga nabidyohan ko, shoutout sa inyo lahat. So hindi ko naman sinasadya diyan na videoin kayo. Wala namang paiwatig. Nakunan ko lang yung mga footages dito. So ayan guys, dito tayo sa taas ng barko. Ito yung view niya. Parang medyo umano na yung ulan. Hindi na masyadong parang humina na. Yan. Yan yung I love Tawi-Tawi. Kita dyan sa pag gabi yan. Kitang-kita mo sa sa view kasi nga yan nag-iilaw. So yan guys, sobrang daming basura sa magtapon kasi yung iba ng basura nila sa dagat. Sana ipagbawal, nabigyan ng batas na bawal magtapon ng basura sa dagat kasi nga babalik din yan sa atin. Mga basura na tinatapon natin sa dagat, yung dagat iluluwa din yan sa atin. Tayo din kawawa. Kasi nga yun din magsisilbing sa atin hassle. Marumi na yung tubig at saka always na pag mag-alon, hindi tayo ibabalik din iluluwa ng dagat din kung yung tinapon natin sa kanila ng mga basura, tayo din magsasuffer. So sana mayroong batas, bigyan ng batas yung sa mga dagat, bawal penalty kung magtapon, mahuli para malinis yung yung dagat kasi pangit kasi tingnan pag sobrang dumi. So yan guys, ito yung aircon ng accommodation. Yan yung aircon yan, pero ganyan lang din yung higaan, sobrang sikip, pero at least meron ka ng matulugan. Yan, naka-aircon siya guys. Yung aircon pala is 1,400, yung hindi aircon mga 1,300 yata, 1,300. Minsan nung dati mahal siya yung pamasay, 1,500, 1,400, depende kasi sa magbaba, magtaas, depende sa kanila. So yan guys, so share ko, ito yung canteen. Yan yung canteen guys, maluwag siya. Pwede ka nang matulog dyan sa dito sa canteen pag mamaya, pag walang tao, kung konti lang. So yan guys, yung system dito sa loob. Ito aircon to na basement. Yan yung aircon. Dito may nagtitinda ng mga pagkain. Dito ka bibili, may fried chicken dito, itlog. Hindi ka naman magpo-problema kung hindi ka nakabili sa labas. At saka maraming magbibenta ng pagkain dito sa loob ng ng barko. Yan yung mga prices niya guys, may kamahalan talaga dito kasi barko, parang airplane din siya. Yan yung ticket natin, number 810. Yan yung accommodation natin, nasa gitna talaga tayo ng gitna ng yung biddings natin, sobrang sikip nan. Pero maghanap na lang ako ng tutulugan mamaya.
kasi nga sobrang sikip. Then tutur ko kayo tutur ko kayo mamaya sa iba't ibang party ng barko. So ayan guys, yung second floor, third floor, tatlong palapag pala to yung yung barko. At saka meron ding dito guys, meron ding prayer room sa may aircon banda. So pwede ka rin dito pag abutan ka ng mag-pray ng at oras ng pagsasala. So meron din dito guys. So ayan guys, pila. Kung yung technique ko dito guys, para hindi ako magpila ako ng early, hindi ko na-antayin yung 7:30 yung oras ng pagkain kasi mahirap. So ayan guys, yung mga kasamahan ko pala nagbaon sila, so timing din, coffee lang yung binili ko at saka tubig. So meron na palang baon dito. So ayan, coffee, chill tayo guys. So ayan, buhay barko. Nakakamiss din minsan guys pag mag-travel. Pag makikita ko yung mga videos ko, parang nami-miss ko ulit mag-travel kasi tagal-tagal din tayo na hindi nakapag-travel papuntang Zamboanga. Sa Tawi-Tawi na lang tayo nag-stay always. So sa mga susunod na mga baka maka-travel tayo sa Basilan or sa Holo. Meron tayong mga oras kasi parang nakakamiss. Siguro magli-leave siguro ako para makapag-travel. So ayan guys, baon namin per chicken. Yan yung technique kasi namin dito, yung mga kasamahan ko is magluto sila ng gabi ng mga fried chicken, itlog, para na yan sa dinner at saka breakfast kinabukasan. Kasi nga para at least makatipid-tipid din. Maganda yung gano'n ng mga style, itlog at saka fried chicken or ano-ano na yung basta isali mo yung breakfast kasi after nun to magdating mga 12 to ng 12 kasi early 6 umalis yung barko, siguro mga 12:30 or 1. Pero kung matagal umalis, magdating to sa Zamboanga mga alas 3 or alas 4, merong mga ganun na mga cases din. So ayan guys, it's 12:30, dito na tayo sa Zamboanga, tanaw na natin. Hindi ko na nakuha ng footage yung mga pagtulog kasi sobrang hirap. So ayan guys, yung system natin, morning na, 12 na, hindi na morning, afternoon na. Yan yung malapit na tayo sa Zamboanga City. Tanaw na natin, parang nakakatuwa na pag malapit sa Zamboanga City. So ayan guys, then lakad-lakad tayo saglit, papakita ko sa inyo yung yung lugar kasi yung gabi kasi is madilim ito, maliwanag. Lakad-lakad tayo sa mga hindi pa nakasakay ng barko ng papuntang Bungaw pabalik ng Zamboanga. Ito yung yung sa loob niya. So ayan guys, akyat tayo sa taas. Papakita ko sa inyo kung yung mga biddings. Yan yung biddings, normal biddings lang, yung hindi aircon. Ito parang pare-pareho lang yata, aircon lang yung lamang sa pero yung biddings pareho lang yung biddings. So ayan guys. Yan guys, Zamboanga na. So sarap sa feelings pag ikaw ay traveler, galing ka ng Bungaw tapos matanaw mo na yan yung yung Paseo del Mar. Ibig sabihin dito ka na talaga sa Zamboanga na talaga. Kasi nakakatakot pag malayo pa kasi baka masiraan, matagalan ka sa travel. Imagine mo almost 18 hours yung travel. Sobrang tagal guys. Tapos ngayon tatanaw na natin yung Zamboanga City. Yan yung Paseo del Mar. May vlog ako dyan. I-check nyo na lang yung mga videos ko, mga old videos. So ayan guys, alauna ng hapon. So early ngayon dumating, exactly mga 1:13 to makababa na kami. Early ngayon dumating yung kasi nga early din umalis kagabi, 6:30 ng hapon, umalis na yung yung barko.
So yun ang advantage pag early. Wala kasing masyadong sasakyan na kinakarga at saka mga yung mga products na kinakarga, wala masyado. So ayan guys, yung yung bagong tinayo nila na parang port na nila, buildings. So yan yung mga Wisam, papunta yan ng mga Basilan, Alison, meron din mga Montenegro papuntang Basilan. Malapit lang yung Basilan, mga 1 hour plus Basilan na. Pag Wisam, yan yung Wisam yung sakyan, mga 45 minutes, Basilan ka na. Sobrang bilis nan guys. Then dito sa port ng Zamboanga, sana comment ko lang, hindi ko naman sinasaraan, sana ma-improve ng government, matutukan ng gobyerno yung kasi maraming happenings dito sa port kasi parang disorganized, hindi ko naman judge, pero maraming disorganized at saka yung mga kalakalan dito sa loob, sana ma-check nila. Hindi ko na lang i-mention, baka sabihin nyo na nag-aano ako, sinisiraan ko yung port, pero sobrang hirap kasi ng ng system. Basta pero mahirap yung system dito sa sa port, alam niya ng mga tao dito. Sana mabigyang pansin, ma-check ng ng government kung merong seryoso talaga na mag-check at saka maiayos, especially dito sa mga sa pag lilibor natin, mataas yung mga singilan nila. Hindi naman sa nagko-complain, pero ganoon na siguro yung system nila. Need na lang natin i-follow, pero sana mabigyan ng pansin din ng i-improve yung quality ng service dito sa sa port ng Zamboanga. Kasi parang nakukulangan yung ibang tao dito. Maraming magpo-post sa FB, hindi ko na mention yung mga kung ano yung mga kakulangan. Sana bigyan nila ng especially pag kukuha ng ticket sa mga ticketing office. Sobrang daming picture guys, sobrang hassle. Yun ang hassle para sa mga travelers pala na hindi taga dito, na hindi pa alam yung yung system pala dito sa may mga picture. Kung hindi ka mag-picture, sobrang tagal mo makakuha. Mag-line ka kahit early ng morning, wala kang kakilahan, sobrang hirap. Sobrang hirap magkuha ng ticket guys dito sa sa Zamboanga. Yun ang advice ko na lang sa iba, magka-picture talaga. Sana maayos, kung tutuusin, kung ipa-implement talaga na yung no pictures, lagyan ng sa kanila doon, pwede bang police or ba yung mag sa kanila, mag-message sa kanila kung meron bang mga picture, surprise visit. Pero I think hindi yan magawa siguro ng government. Kung magawa yun, yung walang picture talaga, yung picture kasi nakakahasil ng buhay ng tao. Kasi yung iba gustong magmadali, kahit bago pa lang dumating, hindi na pipila, meron na silang ticket diretso. Mahirap yun. Dito guys, yung mga laborer, sana fix na lang yung sahod nila, yung port na lang magbibigay. Kasi sobrang hassle ng para sa akin lang. Tsaka yung mga postcard dito, sana meron, kasi malayo yung yung daungan ng barko, sana may libre na na primo na gamitin na parang postcard katulad ng sa airport. Sana merong mga ganun, kasi para may mga karga tayong bag, ipo-postcard na lang natin. Pwede postcard kasi sobrang nakakahirap po. Layo ng lalakarin mo guys, tapos marami kang dala. Labor ka, yung labor dito pinakamababa 300. Kung marami kang gamit, abot yan ng 500, minsan 800. So maraming babayarin. Layo guys, walang yung service talaga sa Dapat may mga postcard man lang diyan papunta doon sa kasi malayo yung yung terminal ng ng barko. Malayo yung daungan niya. Para sa akin lang, comment lang. Hindi naman ako nagko-complain. So kung ganun yung system naman, wala naman tayong magagawa kasi passenger lang naman tayo. Sa atin lang naman, suggestion kung pwede ma-improve yung service ng ng port dito sa Zamboanga. Yan lang naman. Wala naman akong ibang comment kasi mahirap na. So yan guys, dito na kami sa Zamboanga City. Ito na yung babaan ng barko. Salamat sa mga always nanonood. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta, nagko-comment dyan. Wala bang pa-Gcash dyan, pa-star dyan. Para meron tayong pang Jollibee. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. So ito na yung last part ng natin. Magja-jogging tour ako dito sa Zamboanga City. Mahabang jogging tour to. Kung kaya mag-walking tour din ako. So marami tayong gagawin dito sa Zamboanga guys, kung kaya sa oras natin. Pinuntahan lang ako dito sa Zamboanga, may meeting kasi kami. So binag ko na lang din sa mga hindi pa nakapunta dito sa Zamboanga Bungaw. At least magiging guide to sa inyo. So maraming salamat guys. Thanks for watching. Huwag kalimutan yung i-click yung like at saka mag-subscribe din. Sa always ko na mga always nagpa-follow sa akin. Maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo yung vlog ko nito. Yung vlog ko pagpo-post ko always dahil sa inyo. So na-inspire tayo. Mayroon din palang kumikita na nagkikita ng videos natin.
So nakaka-inspire. So ito sa akin sideline lang naman, may trabaho naman ako, sideline lang, at least may share ko din sa inyo, at saka meron din akong titingnan kung sakaling ma-miss ko mag-travel, pwede kong balikan yung mga memories ko. Kasi hindi ko naman inaasahan dito na dami talaga yung subscribers at saka maka-million views tayo. Kasi malabo yung mangyari kasi hindi ako focus sa pagbablog. Sa akin lang naman kung ano yung mabidyohan ko, mapakita ko sa inyo. So okay na yun yung ganun for compliance. So ayan guys, so yun lang. Maraming salamat. Ito yung port ng ano guys, Zamboanga City. Port of Zamboanga City. Okay, dito. Tracy na lang tayo. Ilasin ka ng pisang. Ang fish naman yan. Kanilar.